Pumalo sa mahigit 7,000 ang mga botanteng kinailangang gamutin o bigyan ng kaukulang atensyong medikal nito nakalipas na 2025 midterm election. Samantala, hindi naman bababa sa 6,000 kilo ng basura ang nakolekta sa Metro Manila sa mismong araw ng halalan. Narito ang balita ni Prince Tripoli. Base sa report, 6 ang kinakailangang isugod sa ospital dahil sa panghihina ng katawan, pananakit ng dibdib, pagkahilo at hirap sa paghinga. 14 ang naitalang major cases tulad ng seizure, pag-atake ng hika, pagkawala ng malay at matinding lagnat. Habang 170 naman ang classified bilang minor cases kabilang ang pananakit ng tiyan, high blood, heat exhaustion at iba pa. Habang 7,000 na botante rin ang nagpakuha ng kanilang vital signs upang matiyak ang kanilang kalusugan habang bumuboto. Upang masiguro ang kaligtasan ng mga botante, nag-deploy ang Philippine Red Cross ng mahigit 2,200 volunteers, 291 first aid stations, 178 na ambulansya at 85 welfare desks sa buong bansa. Bahagi ito ng malawakang paghahanda para sa seguridad ng bawat Pilipino sa panahon ng halalan. Sa Owas Albay, isang 65 years old na lalaki ang nasawi matapos mawala ng malay matapos bumoto. Ayon sa pulisya, nagreklamo ito ng pagkahilo bago tuluyang mawala ng malay. Naisugod pa umano ito sa ospital ngunit idineklara pa ring dead on arrival. Iniulat naman ng Metropolitan Manila Development Authority na umabot sa 6,100 kilo na basura ang kanilang nakolekta sa Metro Manila. Ayon sa MMDA, 288 bag ng basura ang napulot nila mula sa 17 lungsod at isang bayan sa rehiyon. Nanguna sa may pinakamaraming basura ang Malabon na may 1,480 kilos, sinundan ng Maynila na may 970 kilos, Parañaque na may 720 kilos at District 1B ng Quezon City na nakapagtala ng 590 kilos. Umapila naman ang grupong Eco Waste Coalition para sa isang basura-free na halalan. Hinimok nila ang mga kandidato na sumunod sa Ecological Solid Waste Management Act at iwasang magkalat, lalo na sa pagtatapos ng kampanya nitong May 10. Noong Pebrero pa lang ay sinimula na rin ng COMELEC ang Oplan Baklas na ang layon ay tanggalin ang mga campaign materials sa mga ipinagbabawal na lugar para masiguro ang kalinisan at kaayusan ng mga pampublikong lugar. Ako si Prince Tripoli, ang inyong citizen correspondent para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.